Dumarami na rin ang bumibiyahe sa North Luzon Expressway ngayong gabi ng Miyerkules Santo. Pero ang mabigat na daloy ng trapiko, inaasahang titindi pa bukas. At live mula sa NLEX may report si James Agustin. James? Yes, Joseph, dumarami na nga yung mga motorista na bumabiyahe dito sa kabaan ng NLEX ngayong gabi ng Miyerkules Santo. Bago tayo makarating, Joseph, dito sa NLEX Command Center ay maraming mga motorista tayo nakita na nasa stranded doon sa may area ng EDSA Balintawak at may mga pasahero rin na walang masakyan. Yung ibang mga nakausap ka natin kanina, Joseph, ay 3 oras na naghihintay at wala pa rin masakyang bus pauwi sa kanilang probinsya. Alam mo, Joseph, tinanong din natin sila, maghihintay pa rin daw sila hanggang madaling araw para lang makauwi sa kanilang probinsya, particularly mga nakausap natin patungo sa area ng Baguio at Pangasinan. Bukas Huwebes Santo, inaasahang madaragdagan ng 10% ang 260,000 sasakyan na dumadaan sa NLEX kapag karaniwang araw. Ayon sa pamunuan ng Expressway, bukas naman ang lahat ng lanes at may ambulance tellers para mapabilis ang pasok ng mga sasakyan. Itinigil na rin lahat ng public works sa kabaan ng NLEX para tuloy-tuloy ang traffic. May mga booth din sa mga gas station na pwedeng magbigay ng first aid, basic mechanic services, libreng tubig, tawag at internet. Sa lahat ng toll road sa bansa, NLEX ang may pinakamaraming road accidents mula 2016 hanggang 2018. Kaya payo ng mga otoridad ngayong maraming biyaheng NLEX sa Semana Santa. Meron nga tayong guidelines sa kanilang pag-check ng sasakyan, yung blow bag na sinasabi natin, yung pag-check ng battery, light, oil, water, yung brake, yung air ng gulong, at saka yung gas. May nawawalan pa kasi paminsan-minsan. At mainam din siguro na yung magdadrive, may sapat na pahinga. Marami naman daw patrol team sa NLEX na handang tumugon sa mga aberya. Pero maaari ring tumawag sa hotline ng NLEX kung kailangan ng tulong. At kung nagpaplano pa lang kayo ng oras ng biyahe, maaari niyong i-check ang Facebook at Twitter page ng NLEX kung saan may live updates sa sitwasyon ng trapiko. Samantala, Chino, sa mga oras na ito, ipapakita natin yung sitwasyon dito sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Yan, nakikita nyo, ayun yung palabas dito sa Metro Manila at papasok sa NLEX. Manageable pa naman daw yung sitwasyon ayon sa pamunuan ng NLEX. At yung haba ng mga sasakyan dyan sa bawat lane ay nasa 7 to 10 vehicles yan ayon sa pamunuan ng NLEX. At bukas naman yung mga lanes dyan. Samantalang yung Mindanao Toll Plaza ay bahagyang nagsisikip na yung daloy ng trapiko ngayon dahil nga dun sa napakadami mga sasakyan na nakapila doon sa Toll Plaza. Para doon sa mga kapuso natin na motorista na kinakailangan ng assistance at bumbiyahe sila dito sa NLEX at nagkaaberya, ay maaari silang tumawag sa NLEX hotline sa numerong 0235,000. Yan muna pinaka-latest. Balik sa iyo, Chino. James, para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan na daraan dyan sa NLEX ngayong gabi o bukas, ano bang bahagi ng NLEX ang maituturing na choke points sa ngayon? Ngayong gabi, ang maituturing na choke point kanina ay yung area ng Valenzuela. Pero ang sinasabi sa atin ng pamunuan ng NLEX ay dahil yan dun sa aksidente na nangyari pasado alas 7 ngayong gabi. Ang na-involve dyan ay 3 Class 1 vehicle o 3 sedan, pero agad din naman daw naialis at ang magandang balita rin naman ay walang nasugatan dyan sa aksidente na yan. Pero inaasahan nga na bukas ay 10% yung itataas ng bilang ng mga dadaan ng mga sasakyan dito sa NLEX. Kaya yung karaniwang mga choke point dyan, etong sa Balintawak, itong Mindanao at yung sa area ng Valenzuela. Chino. At sa aking pagkakatanda ngayon na nabanggit mo nga yung Valenzuela, ay nitong Pebrero lang ay binuksan yung NLEX Harbor Link Segment 10 mula Valenzuela hanggang Caloocan. Gaano ito o meron ba itong epekto sa pagdaloy ng traffic, pagpapabilis man o pagpapabagal sa dagsa ng mga sasakyan ngayong Semana Santa dyan sa NLEX? Malaki raw ang naitulong yan ayon sa pamunuan ng NLEX, Chino, na itanong din natin bago tayo umere. Dahil daw yung ibang mga sasakyan na galing sa Metro Manila, sa halip na dumaan dito sa area ng Balintawak, ay doon sa segment na yun sa Harbor Link dumadaan. Kaya hindi na naiipon yung mga sasakyan dito sa area ng Balintawak Toll Plaza. Kaya malaking tulong daw yung binuksan niya nitong mga nakaraang buwan dahil nabawasan yung mga sasakyan na dumaraan dito sa Balintawak Toll Plaza, Chino. Okay, at sa ngayon ba may mga aksidente ng na-monitor? Wag naman sana, no? Diyan sa kahabaan ng NLEX. May epekto ba ito kung meron man sa daloy ng trapiko? At ano yung ginagawang hakbang nitong pamunuan ng NLEX sakaling may magkaroon ng mga aberyang gaya nito?
May isang aksidente na naitala ngayong gabi, Chino, na kinasasangkutan niya ng 3 vehicle tulad doon nabanggit ko kanina. Pero agad din naman yun na itabi. At para doon sa mga kapuso natin, kung sakali magka-aberya sila, ay marami din naman sila mahingin ng tulong. Dahil dito sa kahabaan ng NLEX, ay may mga nakakalat din na mga patrol nitong pamunuan ng NLEX. At bukod pa doon sa mga gasolinahan na meron doon, maaari sila makakuha doon sila ng first aid o kaya naman yung mga basic mechanic services mula sa pamunuan ng NLEX. Chino. Okay, maraming salamat, James Agustin.